Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nagbigay. At dalangin ko na kayo ay patuloy na pagpalain ng Diyos. Ngayon naman po ay tutungo po tayo sa third day po natin, third night po natin. Sabi po ng tema natin, pakikibahagi sa dakilang utos. Ano po yung dakilang utos ng Diyos? Marami pong utos ang Diyos. Marami siyang ibinigay sa atin. Bakit kaya tayo binibigyan ng Lord ng utos? Kasi po para sumunod tayo sa Kanya at para hindi po natin makalimutan yung mga utos niya po sa atin. Umikit lang ba, brother? Okay. Kasi po, natutuwa ako sa Panginoon dahil biglaan po yung tithes and offering. Pero nakahanda po ako dahil excited po ako pagka Wednesday, pag ako po ang magbibigay sa mag-e-exhort. Kasi lahat po ng sinasabi ko po dito ay naranasan ko. Sayang nga lang, nung nararanasan ko po siya, ay hindi pa po ako nakakatayo sa pulpito. Pero sinasabi naman ng Lord na itong ibigay mo, yan. Ito yung i-share mo. Pero ngayong gabi, ang pakikibahagi sa dakilang utos ng ating Panginoon ay makikita po natin sa Mateo 9:37 and 38. Kaya sabi po dito, kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin, pero kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Amen. Bago ko po simulan yung aking i-share, may ikli lang po yung i-share ko. Gusto ko pong ipakilala sa inyo kung paano po ako na born again. Sabi ng anak ko, huwag ka na mag-share dyan, mami. Kasi iiyak ka lang. Sabi niya, mawawala ka sa focus. Kaya, kasi po, ako po ay anak ng isang mahirap. Bakit po kami mahirap? Kasi po yung bunso po naming kapatid ay ipinanganak po siya, blue baby po siya. Pupunta siya sa ospital ng 2 linggo, ilalabas ng niya, si Attorney Ben Baluyot. Kaya nung naging professor na po siya, ay na-born again po siya. Nakakilala siya sa Panginoon. Marahil, dinala talaga siya ng Panginoon. Nag-aaral po yung kapatid ko dati sa Philippine College of Commerce. Ngayon po ay PUP, Polytechnic University of the Philippines. Nag-aaral pong maigi yung kuya ko dahil mahirap lang kami. Graduate po siya ng cum laude. Cum laude po, siyempre, pagka-graduate niya ng cum laude, sunod-sunod yung dumadating sa aming yung dati pa po ay hindi, yung yung tawag dito, yung nagpapadala ng mga short na message na pumunta ka, we welcome you in our company, ganun-ganun. So, ang dami po naming natatanggap. Natutuwa po yung tatay ko, syempre, dahil magagandang trabaho ang inaalok. Pero nung graduate po siya, nag-decide siya na maging missionary po siya. Nalungkot po yung tatay ko. Bakit po nalungkot yung tatay ko? Kasi great opportunity na po yon para makatrabaho siya ng maganda at para kami ay umahon sa kahirapan. Kasi nga po, lagi na lang sardinas yung ulam namin. Sardinas na pinarami ng miswa. Nakakasawa po, kaya hanggang ngayon ayoko nang kumain ng sardinas. Sawang-sawa po ako sa sardinas at may miswa. Pero napakabuti ng Diyos. Nang siya ay pumunta sa ibang bansa,
Nakapunta po siya ng Amerika, ng Laos, Thailand, Cambodia, marami pa po, Indonesia. Kasi po, pinapadala po siya ng TNO, Tribes and ano ba yon? Opo. Kaya po, ang sabi naman ng kuya ko, hindi po daw siya mag-aasawa hanggang hindi po ako nakakatapos. Kasi nga po, mahirap kami. Pagtapos ng kuya ko, tutulungan yung susunod. Pag natapos yung susunod, tutulungan yung susunod. At hanggang sabi niya, pag ako daw po ay nakatapos, mag-aasawa na po siya. Kasi 2 na lang po. 7 po kasi kaming magkakapatid. So madaling salita, nakatapos po yung kuya ko. Nakatapos po ako. Bago po ako natapos, 3rd year college po ako, ay nakilala ko po ang Lord. May po yun. Kaya, sumunod naman po ako. Kasi pangalawa ako sa naging born again, tapos sunod na yung mga kapatid ko, yung tatay, yung nanay ko. At 2 na lang ang hindi nakakilala sa Panginoon. Kasi masyadong matitigas yung kanyang mga ulo nila. Pero naniniwala ako na may gagawin po ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, napakaraming aanihin. Sabi po sa verse 37, marami ang aanihin. Nakalimutan ko sabihin, alam niyo po ba nung naging missionary ang kapatid ko, nakalipat na kami sa magandang bahay, di ba? Na yung dati, nakapagsisilip ka sa bintana ng kapitbahay para makapanood ka ng TV, sasaraduhan kang gano'n, di ba? Isasarado yung bintana. Di po ba nakakaawa kami nung unang panahon? Pero, hindi pinayagan ng Panginoon na nasa baba kami. Dahil, sumusunod na kami sa Panginoon. Nakilala namin ang nagbibigay ng pagpapala sa mga tao. Kung tapat ka na nagmamahal sa Kanya at nagdilingkod. Sabi diyan, marami daw ang aanihin. May 3 pipo, maikli lang po ako kaya nilagyan ko ng testimony ko. Sabi diyan, ang unang pipo ay plentiful harvest. Maraming aanihin. May iba't ibang uri ng tao na dapat nating share ng salita ng Diyos. Una, yung mga lost people. Yung mga nawawala. Hindi po sila nawawala literal. Sila po yung mga taong walang malinaw na pag-iisip. Sila po yung masyadong busy. Sila po yung maraming ginagawa. Kayo po, kasama po ba kayo doon? Alam ko hindi, kasi lahat tayo ay taga-FCC na. Pero, ang panawagan sa atin, ikaw na nagtatrabaho, dapat mong sharean yung hindi pa nakakakilala. Yung mga kabataan, yung mga nag-aaral, sharean nyo yung mga kaibigan ninyo na hindi pa nakakakilala. Yung mga nanay, imbis na magmarites tayo, wag po tayo magmarites. Habang nagmamarites po tayo, i-share po natin si Lord. Natutuwa nga ako si Brother Omi noon, ang testimony niya. Pag nagdadrive siya, nag-share po siya sa mga pasahero niya. Yun po, ganun po ang gusto ng Panginoon. Pangalawa, yung mga lost people, yun yung hindi natin maabot. Yung mga taga-ibang lugar, yung mga nasa malalayong lugar, yung mga Aita. Pero ngayon, alam ko po, may umaabot na yung mga Ifugao, di po ba? Lahat po, yung nakakainis nga sila pag December di ba? Pero hindi pala tayo dapat mainis. Dapat pala sharean natin siya. Alam niyo po ba yung asawa ko nung panahon na buhay pa yun, sasabihin niya sa bata, asan yung nanay mo? Bakit nandito ka?
Ganon yung mister ko. Tapos may nakahanda yung 20 sa kamay. Pinapakita niya sa bata na may 20 pesos siya na akala ng bata, ibibigay ng mister ko. Dahil pag marami na siyang natanong at nakakuha na siya ng impormasyon, yung 20, papalitan niya ng 5 piso. O, di po ba? Pero magandang strategy po pala yun, di po ba? Nakakuha siya ng maraming impormasyon. Alam nyo, kagaya ko rin, nung ako ay naging Kristiyano. Nung ako ay naging Kristiyano, yung mga bagay na hindi ko nakilala ko. Kasi na-born again po ako sa Salvation Army. Meron po akong kaibigan sa National Teachers College at sinira niya po ako na hindi niya po ako tinantanan. Hanggang sa pumayag po ako na umattend sa simbahan nila. Kaya nakakilala po ako sa Panginoon. Pangalawa po, sa verse 9, 37b, ang sabi po, pitiful, kakaunti ang manggagawa. Nananawagan yung Panginoon. Kasi yung Panginoon, nung panahon niya, nagtuturo siya. Ito yung ministry niya, nagtuturo, nagpipreach po siya, at nagpapagaling ng tao. Pero alam niyo po ba, na ang Panginoon hindi po nagsawa na magturo, magpreach, at higit sa lahat yung magpagaling ng may sakit. Alam po natin na yung mga bulag, nakakita, yung pipe, nakapagsalita, yung bingi, nakarinig, yung ketongin, pinagaling po, kuminis yung balat. At marami pa pong pinagaling ang Panginoon. Marami din siyang ginawang miracle. Kaya nga, marami ang sumusunod sa Kanya. Naalala niyo po ba yung pinakain niya yung 5,000 lalaki, hindi po kasama yung babae. Siguro yung babae din, 5,000 dahil asawa. Baka yung Adam po ang Lord ng habag sa mga taong sumusunod sa Kanya. Imagine, kahit saan pumunta ang Panginoon, sinusundan po siya ng maraming tao. Bakit? Marami doon ang mga may sakit. Kailangan nila ng kagalingan, kaya susunod sila. Yung 15,000, tapos yung iba pa na pinagaling niya. Yung iba pa na maraming gustong gumaling. Kaya po, dinudumog ang Panginoon. Minsan nga ay sumasakay na siya ng bangka para po makaiwas. Hindi naman po umiwas, para makapagpahinga rin po. Dahil nung panahong nandito ang Panginoon, ay nakakaramdam din po siya ng pagod. So habang siya ay nahahabag, nag-share siya at nagpipreach. Alam niyo po ba, yung sabi ko, ano kayang klaseng habag? Bigla ko tuloy na alala, yung mga nanay, yung mga magulang na nahahabag sa kanilang mga anak kapag may sakit, kapag merong hindi nila naabot yung pangarap nila. Alam niyo po ba, nung ako po ay mag-asawa, 22 years old. Ang bata ko po, no? Pero ako po ay hindi nag-boyfriend. Tinapos ko muna yung college, pero bigla akong nag-asawa. Diba? Pero nung nag-asawa ako, nagkaanak po ako, nung nanganak po ako, nakabukod na po kami. Kaya ang nangyayari po, mag-isa lang po ako sa bahay. Tapos, pagkagabi po, matutulog po yung nanay ang nanay ko dun sa bahay namin. Imagine, hindi ko po naalagaan ang gusto si Roxanne dahil wala po akong alam. Nung nagkasakit po siya ng 3 months. Nung nagkasakit po siya ng 3 months, nilagyan siya ng dextrose kung saan-saan, sa kamay, sa binte, sa paa. Nung sinabi sa akin ng doktor, na ang susunod dahil puro nag-ano na po, ilalagay na po sa ulo. Bilang nanay, di ba nakakaawa? Ayoko pong maranasan yun ng anak ko. Baby pa po siya. Pero dahil ako'y Kristiyano na, nanalangin ako sa Panginoon.
Kagaya ng Panginoon habang siya'y nagpapagaling. Imagine that, nung pagka-pray kong yon, kinabukasan, gumaling si Roxanne. Amen. Di po ba? Instant. Kaya, ang buti talaga ng Lord. Sabi ko nga, marami akong testimony sa kabutihan ng Lord. Pangatlo po, na PI prayerful. Mag-pray po daw tayo, prayerful people. Kailangan ang makuha natin o ma-evangelize natin ay yung mga prayerful people. Kasi mas magandang prayerful people dahil dinidinig ng Panginoon ang mga panalangin nila. Kaya mag-pray kayo sa may-ari. Sabi ni Lord, kaya mag-pray kayo sa may-ari ng harvest na magpadala siya ng mag-aani. Sino po ba yung may-ari ng harvest? Ang may-ari po ng harvest ay ang Panginoon. Sino po yung mag-aani? Tayo po yun na mga Kristiyano na aanihin po natin yung mga tao sa labas, yung hindi pa nakakakilala sa Diyos. Ito yung isa sa magandang utos ng Panginoon na manalangin tayo. Laging kasama sa mga pinipreach po ang panalangin. Dahil po, napaka-prayerful po ng panalangin. Kaya sabi niya, mag-pray kayo. Sabi po, sino yung ang sabi niya sa Ikalawang Kronika 16:9b, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparoot parito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila ng mga puso ay tapat sa Kanya. Di po ba? Kapag ang puso mo ay tapat sa Panginoon, talagang sasagutin niya. Bakit po kailangan tayong manalangin? Kasi po, para po makaakay tayo ng tao, basta-basta ka na lang bang susugod sa isang labanan na hindi ka handa? Kaya dapat po, handa po tayo. Pangalawa po, susunod po ay Marcos 11:29. Kaya't sinabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Diba? Ako din, favorite ko rin yan. Bakit? Panalangin yan Gustong-gusto ko yung nakikipag-usap sa Diyos. Kaya nga sabi ko kay Pastora, kung ano ang papipiliin ako, kung intercessory or feeding, pipiliin ko intercessory. Bakit? Yan ang malapit sa Diyos Di po ba? Amen. Susunod po, yan. Manalangin. Palagi kayong manalangin. Diba? Palagi po ba tayong nananalangin? Amen. Alam na po natin yan. Kaya, makakapunta na tayo makakasunod na tayo sa pinagagawa ng ating Diyos. Ano po yun? Next slide. Next, conclusion na po tayo. Nakasabi rin ako ng next slide. Diba? Pwede na akong nagmi-mission dahil nagbibigay ka sa mission field. Di po ba? Sama mo na rin yung tithes and offering mo para sa ating seed of faith. Next, go. Diba? Sabi po sa Great Commission, go and make disciple. So, yung mga kagaya ko, pwede na akong mag-go dahil wala na akong gagawin sa bahay namin. Pwede na akong mag-go. Pwede mo na ako, Pastor, ipadala kung saan-saan. Ako! Sister Noemi nga po, sinasabi ko sa kanya, tara, mag-mission tayo habang walang ginagawa sa
sa feeding po. Habang walang ginagawa sa feeding, nung tara mag-mission tayo, punta tayo sa kailangan pala doon ng worker eh. Sabi niya kasi wala silang alam sa feeding program. Sabi ko, tara, punta tayo. Alam niyo po, kaya ko po, natutuwa nga ako ang galing ng Panginoon. Ito yung binigay niya. Kasi po, galing nga ako sa mahirap. Sabi ng asawa, wala po akong ginawa nung kabataan ko, kundi maglaro. Sabi nga ng mister ko, siya kasi yung bantay ko. Dahil niligawan niya po ako, second year ako. Sabi niya, second year, naglalaro pa. Buti na lang, natigil ka na sa paglalaro. Kaya sabi ko sa inyo, name it, shato, text, mga ganyan. Lahat po ng laro ng pambabae at panlalaki. Bigyan mo kami, Panginoon, na pagkakataon para ipanalangin, Father God, yung mission, yung evangelism. Lord, that we will be evangelists to this nation, Father God. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for your word, Father God. Thank you for your heart, Lord, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa puso ng pagmamahal mo sa amin, Father God. Hallelujah. Holy Spirit, we lifted up everything to you. Father, we thank you. We surrendered to you, Father God. Lord, in the name of Jesus, pour out your Spirit to each and every one of us, na maging bukas ang puso namin, Panginoon. Lord, ibigay namin ang lahat sa inyo, O God. Na Lord, walang maging hadlang, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa paglapit namin sa inyo, Lord God, Panginoon. Na Lord, we are the witnesses in the name of Jesus. Lord, lahat may rason. May rason kung bakit tinawag mo kami. Hindi lang sa gabing ito, Lord God, but Lord, may rason kung bakit namin kayo tinanggap bilang aming Diyos at sariling tagapagligtas. Panginoon, maraming salamat po. Katulad ng habag ng puso ninyo sa amin. Lord, salamat. Salamat, O Diyos. Dahil Lord, gusto namin yung puso na katulad ng puso ninyo, Father God. Na Lord, hindi kami magiging makasarili kung ano yung binigay mo sa amin, Father God. Lord, magiging empowered kami, Panginoon, of sharing your love, of sharing your word, of embracing this calling, Lord, sa bawat isa po sa amin, na hindi lang kami tagapakinig, Ama, hindi lang kami uupo, Panginoon, but Lord, gagamitin mo kami to be the mouthpiece, Lord God. Panginoon, in the name of Jesus, hindi lang kami makikinig, Panginoon, but Lord, in the name of Jesus, the fire of faith, the fire of your Spirit, Father God, ang siyang kikilos sa aming mga buhay, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father in heaven, we are so grateful. We are so privileged for the gift of salvation. Salamat, Lord. Alam namin na hindi ito, Lord God, mananatili sa amin. Dahil, Lord, hindi rin kayo papayag, Lord God, na hanggang amin lang ang kaligtasan. Because you love the people and every people need Jesus. Lord, maraming salamat. Lord, ang dalangin ko kung gaano kainit, Lord, ang pagliligtas mo sa amin. Lord, ganun din kainit, Panginoon, ang gagawin mo para maging vessel kami ng iyong salita. In the name of Jesus. Lord, pour out our hearts. Pour out our hearts, Lord, the fire. Yung fire na hindi saan man kami magtungo, ano man ang apakan ng aming mga paa, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, hindi ka titigil, hindi ka papayag na hindi namin masambit, hindi namin mabigkas yung kabutihan mo, yung kaligtasan mo, saan man kami naruroon, Panginoon, sa trabaho, sa eskwelahan, sa negosyo, Panginoon, in the name of Jesus. Dahil sabi mo, Lord, sa iyong salita, hindi mo kami binigyan ng spirito ng takot o pagkatakot, but you give us the power, in the name of Jesus, the spirit of
love, Lord, na ang puso namin talaga genuine kami to love people, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, we surrender to you. Lord, in-entrust mo to sa amin eh. Hindi rin kaya ng iilan. Hindi kaya ng aming senior pastor. But Lord, we are the arm, Panginoon, to do this mission. To do this calling, Father God, of your people. Lord, hindi lang, Panginoon, kami dito. Panginoon, na sapat na, okay na, kasi ligtas na kami. Pero Lord, we surrendered. Na Lord, we understand and we embrace, Lord, the calling to go and to speak about Jesus. Lord, in every community that we belong, Father God. Lord, gagamitin mo saan man kami, sa maliit na bayan man kami o lugar ng San Mateo, Marikina, wherever, in whatever places, Lord, make us, Lord, to be the mouthpiece, Lord. Gamitin mo kami. Walang maliit na lugar, walang maliit na tao, but Lord, we have the God na kaya, Panginoon, because sabi mo nga, for nothing is impossible with you. Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kasi Lord, hindi lang kami nagmimiti ng crowd para Lord magbahagi kami ng salita. But Lord, we aim because you love us. Because this is what you do for us, Lord, na dumating ang mensahe mo para sa amin, Lord, na magbahagi at magbigay, Panginoon, ng kaligtasan sa bawat isa sa pamamagitan mo, aming Panginoong Yesus. Lord, in the name of Jesus, at patuloy ko pong idinudulog sa inyo ang aming mga missionary, Father God. Lord, protektahan niyo sila. Ingatan niyo sila, Lord. Alam namin, Panginoon, na maraming nakaatang din, Panginoon, sa kanilang mga balikat, Lord, the responsibility for their family. But we trust you that you are the God who provides, Jesus. Lord, even the evangelist to speak, Lord, around the corner. It's not in the San Mateo alone, but Lord, in whatever we go, Panginoon, in those places that you entrust for each and every one of us. Lord, in the name of Jesus, pag-ingatan niyo po silang lagi. Ilayo sa kung anumang kapahamakan na bawat babahagian, Lord, Panginoon, na mga misyonaring ito, Panginoon, even us, Lord, maging bukas, Panginoon, ang puso ng bawat makikinig at mababahagian namin, Lord, that nobody will reject your word, Father, in the name of Jesus, but they will accept you as their Lord and Savior, Father God. Lord, dalangin ko that, Lord, in faith works, Lord God, we will be united of doing this call to embrace, Lord God, in the name of Jesus. Na Lord, ang iglesia namin, you will rise up, Lord, at gagamitin mo ang bawat isa to be a mission-sending church, Lord God, in wherever and whatever we do in the name of Jesus. That the fire of the Lord, Panginoon, ang siyang nakikita sa aming mga gawa, sa aming mga pananalita, Panginoon, that the mind of God, the heart of God, the heart of Jesus, in the name of Jesus, Lord, gusto naming manatili sa fire ninyo, na hindi kami, Lord, titigil, na ibahagi ang pag-ibig, ang pagmamahal mo sa bawat isa. Because, Lord, hindi mo nakikita yung kahirapan na magbahagi ng salita. Lord, walang matigas na puso. Walang mahirap na tao para hindi tanggapin ang salita mo. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. Lord, bubuka pa lang, Panginoon, ang aming mga bibig, Lord God. Lord, binigyan mo na kami ng wisdom to speak with clarity and with power in the name of Jesus. In the name of Jesus. Because you give us, Father God. Lord, binigyan mo kami, Lord, ng discernment. Binigyan mo kami ng karunungan at wisdom, Panginoon. And Lord, ang mga bagay na ito, ang kapangyarihan mo at ang salita mo will sustain to the people, to the places wherever we go, Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At Lord, nagdalangin ko maging sa amin ngayong gabi. Lord, walang hihindi sa panawagang ito. Dahil this is your heart, Father, that all we go to your mission, Father God, to speak about Jesus, Lord, that everybody will save in the name of Jesus. In the name of Jesus. Alam ko, Lord, ang faith works. Your faith works people, Father God. Babalutin mo ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na spirito, ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, ng iyong kapangyarihan, Father God, para magsalita, para lumabas, Panginoon, magpahayag ng iyong kapangyarihan, ng iyong salita at kaligtasan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, pag-ingatan mo kaming lagi sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Lord, you will never allow sa bawat araw na dadaan sa amin na Lord, sa mga anak mo sa FaithWorks, hindi kami mag-share ng salvation, hindi kami mag-share about Jesus. Bawat araw, may isang kaluluwa na ipagkakatiwala mo sa amin para ibahagi ang pag-ibig mo, ibahagi ang kaligtasan mo in the name of Jesus. Lord, ito yung gusto mo sa amin. Na Lord, nagtatrabaho man kami, nagnenegosyo man kami, nag-aaral man kami, Lord, hindi kami mananatili doon. Dahil meron kaming mission. Dahil Lord, kung accountant kami, kung engineer kami, Lord, may mission kami. Kami ay mga anak mo na mga engineer, na mga accountant, na mga nag-oopisina, Lord God, that we will do the things for your glory, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, hayaan mo, Panginoon, na patuloy na mayakap ng puso namin kung paano yung mercy, your grace, why we need to do this. Dahil, Lord, grasya mo lamang. Biyaya mo lamang, Lord. At habag mo lamang kung bakit din kami nakakalapit sa inyo at nagpapasalamat sa kaligtasan. Panginoon, nakita mo yung aming church. Lord, yung desire ng pastor namin, Father God. Lord, magkaroon kami ng continuous services. And Lord, naririnig mo yun. Nakikita mo yung pangangailangan namin, Lord God. At kung magkakaisa ang puso namin, kung magkakaisa, Lord, yung goal at layunin namin, Father God, Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon, dahil hindi namin iaasa sa aming evangelism team lang, but Lord, we will go in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. Continue to empower, Lord, your church, your people, Father God. Patuloy mong pagpalain, Lord, ang mga bibig namin na patuloy magpahayag at magpahayag, Lord God, ng katotohanan mula kay Kristo. Na naunawaan talaga namin, Panginoon, ang kahalagahan ng salita mo that we will go and to be, Lord God, a missionaries for your glory, Father God. Lord, in the name of Jesus,
Tulungan nyo rin kami, ang bawat youth, Lord God, any generations, Lord, to this church, Father God. Lord, let the fire in the name of Jesus to speak about Jesus, Lord, to embrace this calling, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, hindi lang puro lahat may edad lang, kundi lahat kami, we participate, Lord. We participate kasi alam namin you're coming too soon. Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. And Father God, alam namin, Lord, katulad ng pangako mo, na hindi nyo kami iwan, hindi nyo kami pababayaan kailanman. Salamat for your promises, Lord. Salamat for your word, oh God. Salamat for your heart for us, Lord. Salamat, Jesus, at lagi po naming hinihingin yon na lagi mong ibubuhos ang puso mo, Kristo, sa bawat isa po sa amin. In the name of Jesus, because we want your heart, Lord, for each and every one of us. Lord, yung genuine, yung puso namin. Yung totoo kami para, Lord, talaga magawa namin itong mission na ito. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Kasi, Lord, we want to see the wonders of your work. That you truly a miracle working God to our church, Lord. To our nation, Lord. In the name of Jesus. Maraming salamat, Lord. Empower all these hands. Empower all these people, Father God. Lord, katulad ng aming inawit kanina, Lord, we offer our life to you. Forever, Jesus. As long as we live, Father God, we offer our life to you. In the name of Jesus. To bring you the glory, to bring you the praise, Lord God. Panginoon, wala nang hinahangad pa ang buhay namin, kundi ang mahalin ka, ang sundin ka, isuko at mabigyan ka ng parangal sa buhay na ito. In the name of Jesus. And ngayon, Father God, kami, Panginoon, sa mga lugar namin o bayan namin, Lord, I declare in the name of Jesus that we are your inheritance. Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, saan man ang ginagawa, Father God, our labor is not in vain. Lord, in Jesus' name, nagtitiwala kami at patuloy kaming aasa, susunod sa mga pinapagawa mo sa amin. Lord, kung paano mo, Panginoon, ibinigay ang buhay mo sa amin, Lord, in the name of Jesus, ganun din ang gawin mo sa mga buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we thank you, Jesus. We magnify you. This is all our prayer, God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen and amen. Palapang po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon nung hindi lang siya nagbigay ng utos sa atin para to go and make disciple. Pero sa dulo ng utos niya, may pangako siya. Sabi ng ating Panginoon, and behold, I will be with you till the end of the age. At sapat ang pangako na yon. Sapat ang pangako na yon para patuloy nating lakaran yung ating mga katawagan. Patuloy tayong magbahagi. No, patuloy nating mahalin yung ating kapwa at hindi tayo mapagod. Oo, minsan yung physical nating katawan, mapapagod eh. Pero pag na kay Kristo tayo, yung ating spirito ay binabago niya sa araw-araw. Katulad din ng sinabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, tinawag niya tayo para to bear fruit. To bear fruit that will last. Naalala ko yung vision na pinakita kay Pastor na we will have 300 churches. At hanggang ngayon, pinangahawakan natin yung pangako na yon. At naniniwala tayo no, na ini-stand natin yung responsible evangelism. Meaning, hindi natin ginagawang ulila yung mga nababahaginan natin. Bagkus, ibinubukas natin ang ating mga buhay sa kanila, nagdi-disciple tayo.
Kaya para naman ipagdasal yung ating discipleship program, maging yung ating church planting activities, tawagin ko po Sister Alice Sioco. Let's remain in the presence of the Lord. As the Lord commanded us to go and make disciples, it's really our mandate to obey Him. And as we know, some of us just go and are afraid to make disciples. This is something that our church really need. We need to not just go, but grow and multiply. And what the Lord is saying to us right now, I understand that some of you are worried, some of you have fears, some of you have that doesn't have that knowledge to really obey the Lord in making disciples. Right now, what we need to do is just to surrender our hearts and feel the presence of the Lord, talk to Him, and lift up everything to Him. It's not just the missionaries, it's not just the leaders that the Lord is mandating to make disciples, but each one of us need to obey that command. I invite you to praise the Lord. I invite you to worship Him. I invite you to be in the presence of the Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, here we are, your people, coming to you with all humility, pouring our heart. That is really our desire, to really obey you, to really make disciples of all nations. But at times, Lord God, we cannot, Lord God, commit ourselves. That's why we are coming to you, Lord God, with all humility, Lord God, asking you, Lord God, to open our hearts, Lord God, and submit and surrender to you, Lord God. Because we believe, Lord God, that only through you, and Lord, by blessing your people and anointing each and every one of us, Lord God, Lord, we will be able to fulfill that command. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Will you come to your people right now and pour out that Spirit, Lord God. A spirit of boldness, Lord God. A spirit, Lord God, of courage, Lord God. A spirit of, Lord God, of trust in you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. And right now, Lord God, we are casting out, Lord God, whatever spirit, Lord God, that frightens us, Lord God, to make disciples, Lord God. Lord, spirit, Lord God, of worries, spirit, Lord God, even, Lord God, in sickness, Lord God, kung may mga karamdaman kami, Panginoon, na nagiging hadlang upang kami ay hindi tumalima sa iyo, Lord, we are casting it out, Lord God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Panginoon, kami ay bibigyan mo ng tapang, bibigyan mo ng kalakasan, bibigyan mo ng kapangyarihan, Lord God, to make disciples of all nations. Father God, we receive it. We are receiving it right now, oh God. Touch your people right now, oh God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, we are so blessed to have seen your miracles, Lord God, for this church. Lord, we believe that you are really building, Lord God, Faith Works Christian Church to grow, Lord God, and to be a church sending missionaries, Lord God. Lord, we are claiming that, Lord God. We are claiming that, Lord God. That's why, Father God, Lord, tulungan mo kami
that's to stir up the fire, Lord God, of being a disciple makers, Lord God. Na Lord, tulungan mo, Panginoon, Lord God, that we will have, Lord God, that wisdom, Lord God, to teach, Lord God, to encourage people, Lord God, with all our members, Lord God, Panginoon, Lord God. And even, Lord God, we invest our time, our resources, Lord God, for these people, Lord God, na alam namin, Panginoon, Lord God, makakasama namin sa lakarin namin ito. Panginoon, tanggalin mo lahat ng takot at pangamba namin to invest in people, Lord God. Because, Lord, with all our hearts, Lord God, we open our lives, Lord God, to these people, Lord God. That, Lord, we could be able to grow more and more faith groups, Lord God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Lord God. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, Lord God. Dahil, Lord, nakikita namin kung paano mo pinalalago, Lord God, ang bawat faith groups na meron kami, Panginoon. Lord, indeed, Lord God, we are growing in faith. We are growing in love, Lord God. We are growing in support with one another, Lord God. And we are growing in unity of one Spirit, Lord God. The Spirit that is from you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po. At Panginoon, dinudulog din namin sa iyo. Maging yung mga miyembro, Lord God, who have not yet opened, Lord God, in entering and joining, Lord God, sa faith groups, Lord God. Lord, will you speak to them, Lord God? Will you open their hearts, Lord God, to really grow in faith, Lord God? And that, Lord, maibigay rin nila yung sarili nila, Panginoon, Lord God, sa mga faith groups, Lord God. At Lord, makita nila, Panginoon, na hindi sapat, Lord God, na sila ay nag-iisa. Bagkus, Lord, meron silang makakasama. Meron sila, Panginoon, Lord God, makakasama sa lakarin nila, Lord God, sa pananampalataya sa iyo. At meron, Panginoon, gagabay sa kanila, Panginoon, upang i-increase, Lord God, ang kanilang pananampalataya. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Lord, we declare na wala kang lalagpasan sa lahat ng mga membro namin, Lord God. We want to see even more new faces, Lord God, for this church, oh God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. That, Lord, as you grow every faith groups, Lord God, people will follow, Lord God. Families, Lord God, will come closer, oh God, in the mighty name of Jesus. Lord, you will allow us to see that happening in our church, Lord God. Kaya, Panginoon, Lord God, tanggalin mo, Panginoon, anong espiritu na hindi galing sa iyo, Lord God. Espiritu ng kompetisyon, espiritu ng kawalang pakumbabaan, Panginoon, spirit of pride, Lord, we rebuke it, we cast it out, Lord God, in the mighty name of mag-raise up, Panginoon, ng mga bagong lingkod mo, Panginoon, na Lord, magkakaroon ng joy, Lord God, to serve you, na Lord, makikiisa sa bawat mga lingkod mo na naririto, Panginoon. Lord, we want to see that happening in our church, Lord God. Lord, you are not just building your temple, but indeed you are building your church, Lord God. Lord, we want more and more and more of your ways in our lives, Lord God. Not on our might, Lord God, but your power alone, Lord God. In the mighty name of Jesus. Lord, we want you, Lord God, to raise up Spirit-filled church planters, Lord God, for faith works, Lord God. Lord, it is not impossible. The true faith group, Lord God, we can see house churches, Lord God, growing, Lord God, in the mighty name of Jesus. That, Lord, dinideklarahan namin, Panginoon, na sa bawat barangay, sa bawat bayan ng San Mateo at karatig lugar, Lord God, there will be faith group and house churches, so God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, we are claiming it and we are declaring it because, Lord, in your word you said 2 or more agreed in one prayer, Lord, you will grant it, oh God. You will grant it, oh God. This is the faith that we have from you, Lord God, because
your servant. We are your people, Lord God. And we want to see more and more people, families, Lord God, coming and growing, Lord God, to serve you, Lord God. For nothing is impossible to you. For you have said, Lord God, you are the Lord of harvest, Lord God. And we want multiple harvests, Lord God, for your glory, Lord God, for your glory alone. Lord, let your name be magnified in Faith Works. Let your name be magnified, Lord God. And Lord, this is also our chance to pray for our network churches, oh God. Lord, strengthen, Lord God, our networks churches, oh God. Lord, our network churches in Pangasinan, Lord, in La Trinidad, in Alno, Panginoon, Lord God, in Kabagan, in Karanglan, Lord God, even, Lord God, in Dubai and Abu Dhabi, Lord God. Lord, let your mighty ways, Lord God, and let your miracle-working hands, Lord God, be upon them, oh God, in the mighty name of Jesus. Na ano man ang pinagdadaanan nila, Panginoon, Lord, it's just a way for you, Lord God, to see them, Lord God, that indeed, Lord God, kayo, Panginoon, Lord God, ang patuloy, Lord God, nilang makita, Lord God, sa mga buhay nila, Panginoon. That every leaders, Lord God, Panginoon, Lord God, tulungan mo, Panginoon, to fully surrender to you, Lord God, in the mighty name of Jesus. That, Lord, you will ignite, Lord God, their power and passion, Lord God, in serving you, Lord God. In the name of Jesus, magpadala kayo, Panginoon, ng mga manggagawa sa kanila who are committed and wholehearted, Lord God, serving you, Lord God, in the mighty name of Jesus. Lord, we pray for financial provision, Lord God, in the mighty name of Jesus to all our networks, churches, oh God. We pray for multiplication, Lord God, of church, Lord God, and members, oh God, in the mighty name of Jesus, Lord God. Lord, we thank you, Lord God. For we know, Lord God, that this is just the beginning of more of your goodness, more of your faithfulness, Lord God, coming into life, Lord God, sa Faith Works Christian Church, Lord God. Lord, muli, Panginoon, Lord God, ang hinihiling namin, Panginoon, ay patuloy mo kaming samahan. Patuloy mo kaming ingatan. Patuloy mo kaming palakasin, Panginoon, Lord God. Patuloy mong pagpalain ang lahat ng mga committed faith group leaders, Lord God, na ibinigay ang kanilang puso, Lord God, upang ipahagi ang buhay nila sa iba, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Thank you for their life, Lord God. At Lord, hindi mo po, Panginoon, Lord God, Lord, hindi mo po, Panginoon, sila pababayaan, maging ang kanilang pamilya, Lord God. Lord, as they invest, Lord God, all of their life, all of their resources, all of their being, Lord God, to make disciples, Lord God, Lord, you will outpour everything, Lord God, blessings, Lord God, breakthroughs in their life, oh God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, thank you po. Thank you po, Panginoon, Lord God. We believe, Lord God, there will be open doors, Lord God, for your people, Lord God. In the mighty name of Jesus, we claim, Lord God, that you indeed empowered us, oh God. That we indeed, Lord God, receive, Lord God, that anointing, that blessing, Lord God, to be used by you, Lord God, as a disciple maker, and even, Lord God, if you appoint us to be a church planter. We bless your name, Lord. This is all for your glory, Lord God. Siniselyuhan namin ang iyong banal na dugo, ang lahat na panalangin ng inyong mga anak, oh God. In the mighty name of Jesus, Lord, we praise you, Lord God. We magnify your name, Lord God. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, we thank you, Panginoon. Just magnify your name. We glorify you. For you are good, Panginoon. For the good things you continue to do in our church, to our families, and to every workers of this church. Alam niyo po, mga kapatid, bago pa magbigay ng mission yung ating Panginoon, He would raise a leader to become a vision bearer.
And madalas, kahit, alam nyo, naisip ko nga, kahit tayo mahimbing na tayo natutulog, pero yung mga pastors natin, they remain wake up to pray for the members. Maraming attack na sinasapo yung mga pastors natin for the flock. They continue to pray for each members. Binubuhos nila yung pagmamahal nila. And tonight, can we just come in unity in prayer to pray for our senior pastor, maging yung kanyang pamilya. And to do that, I want to call on Sister Bebs to lead us in prayer. Hallelujah. 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 Shikara harara sikara handa. Hallelujah. 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 Shikara haya sikara handa sikara. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Lord, sa mga oras na ito, aming idudulog sa inyo, Panginoon, ang mga tinala mong mga pastor, Panginoon, sa bawat churches, network churches namin, Panginoon, at dito rin, Panginoon, sa aming main, O God. Lord, kilala mo, Panginoon, ang aming mga pastor, Panginoon. Meron kami mga pastor, Panginoon, iniwan nila ang kanilang pamilya para sila ay sumunod sa inyo. Meron kami mga pastor, Panginoon, malalayo ang lugar, pinuntahan nila para sumunod sa inyo. Lord, may mga bundok, Panginoon, mahirap puntahan, pero patuloy mong ginagamit ang mga pastor natin na yan. Lord, ang mga sinasabi namin ng mga pastor na ito, Lord, ang nagpapalakas sa amin. Sila, Lord, ang ginagamit mo sa amin para kami, Lord, ay bigyan mo, Lord, na matatag na pananampalataya sa inyo, Panginoon. Minsan, Panginoon, ang aming mga pastor, gising pa, Panginoon, para ipanalangin ang kanilang miyembro. Kaming mga miyembro, Panginoon, tulog na, masarap na ang tulog, Panginoon, pero ang mga pastor namin, patuloy na kaluhod at patuloy na humingi ng gaawa at gabay, Panginoon, para ang kanilang hinahawakan na maiglesia ay patuloy mong bigyan, Panginoon, ng maayos na kalagayan, O God, in the name of Jesus. Lord, sa aming mga network churches, Panginoon, sa Baguio, sa Pangasinan, sa Dubai, Lord, sa Karanglan, sa Kabagan, Panginoon. Lord, ang mga pastor namin doon, Panginoon, tunay alam niyo po ang nangyayari sa kanila. Alam mo, Lord, ang nasa puso nila. Sila, Lord, ay patuloy na nanalangin para patuloy, Panginoon, maraming tao ang maligtas, Panginoon, in the name of Jesus, O God. Lord, kaawaan mo po ang aming mga pastor, O God. Pagpalain mo, O Lord, patuloy mo, Lord, bigyan ng double anointing sa tuwing tatayo sila sa pulpito, Panginoon. Kayo, Lord, ang magsasalita at kayo, Panginoon, ang makikita sa kanila, O God. Pagpapalain mo, Lord, ang aming mga pastors, O God, in the name of Jesus, O God. In the name of Jesus, O Lord.
Lord, minsan nakikita namin, nakangiti siya, pero Lord, basag na basag ang puso niya dahil Lord, maraming tao ang patuloy Lord na tumutiliksa sa Kanya. Lord, wag mo po siyang pabayaan. Wag mo po siyang iwanan, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, kitang-kita po na aming mga mata, Panginoon, kung gaano kasipag po ang aming pastor. Wala na po siyang day off, wala po siyang pahinga, Panginoon. Kahit po siya nagkakasakit na, Panginoon, nandyan siya, Panginoon. Nandyan siya para, Lord, maglingkod sa iyo, O God, in the name of Jesus. Lord, cover mo siya, Lord, na iyong armor, Panginoon. Na iyong baluti, Panginoon. Mula ulong kang talampakan, O God, in the name of Jesus, O God. Lord, yung kanyang sipon, ubo minsan, Panginoon. Laging nandyan yung kanyang allergy, hindi naaalis, Panginoon. Dahil, Lord, sa sipag niya, para, Lord, patuloy pagpalain mo sila. Patuloy, bigyan mo sila ng double anointing tuwing gagamitin mo sila, O God. At patuloy, Panginoon, kayo magpala sa bawat pamilya nila, O God. Maraming salamat po. Pinupuri namin kayo at pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. So, pwede ba namin invite, Pastora? Harap po tayo sa... pwede ba nating magdeklara tayo ng blessing? Deklara natin yung mga mabubuting bagay para sa ating senior pastor, Pastor Betty and Pastora Josie. Sige kapatid, can you just declare blessing and favor sa kanilang dalawa? Samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Para naman po ipanalangin ang ating iglesia na patuloy tayong samahan ng banal na spirito. Alam niyo po, sa early church, the reason why people were added in the early church is because the power of the Holy Spirit is working in moving in the early church. So tonight, we will also pray that the Holy Spirit will continue to indwell in Faithworks Christian Church at patuloy niyang i-transform ang bawat buhay ng miyembro natin upang sa gayon patuloy tayong lumago, patuloy tayong lumalim. At katulad nga ng nabanggit natin kanina, nung sinabi ng ating Panginoon, "In this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail from it." Na patuloy na mamamayagpag ang glory, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus sa Faithworks Christian Church. Para pangunahan po tayo sa ating panalangin, tawagin po natin si Pastor Joshua Gutierrez. Pwede po na tayo umupo. Upo muna tayo para yan. Let's feel the presence of the God. Ayan. Yan. Sige po, Pastor, can I have 1 minute lang no, to share my devotion before I pray? Alam nyo, these past days, I've been meditating yung Book of Psalms. I'm studying the life of David, how God used ordinary people, ordinary young people, or young person to extraordinary. And while I was meditating, I realized I've been praying incorrectly
sabi ko, nakita ko yung prayer ni David. David did not pray for promotion. David did not pray for to be king. No? Sabi ko, ano yung nakita ko doon sa prayer ni David? Isa lang. To have intimacy with God. That changes my prayer na. Sabi ko, Lord, change my prayer na. Ayoko na yung nakafocus sa blessing. Dati, I praying, Lord, for increase, promotion, diba? For blessing. But for this time, Lord, we want something new na i-revive niyo yung ating hearts, i-revive yung ating prayer life. It's more about seeking to the ultimate blessing, which is si Lord. Diba po? Si Lord ang ultimate blessing. And alam niyo mga kapatid, sabi ko, this time, nagpray ako, yung may relationship sa Lord. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko makita din ng mga kasama ko ngayon. Sabi ko, Lord, sa church, na ibahin na yung prayer natin, isik natin si Lord. Number 1, yung intimacy, mag-grow tayo sa faith. So, sige po mga kapatid, let's close our eyes. Let's pray to the Lord. Let's humble ourselves. Feel the presence of God. I believe God is here. And alam niyo mga kapatid, habang nagpipray tayo, the Lord impressed to my heart. May plano si Lord sa church natin. Hindi aksidente yung church natin. Faith works. Sa daming time na pwede tayo ipanganak, this is the perfect timing na dito tayo pinanganak sa generation na to. Dito tayo lumaki sa San Mateo. Pinagtagbo-tagbo tayo ng Panginoon. Hindi aksidente, pati edad natin, pati yung ating trabaho, pati yung family natin. Dinesign na ni Lord. Sinulat na ni Lord yan. At let's pray to the Lord, yung will niya, ma-prevail sa faith works. Sige kapatid, let's pray. Abba, Father God in heaven, the Lord of hosts, the Almighty God, in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Lord, we thank you for who you are. Thank you for your goodness, faithfulness, and loving, O God, and merciful, O God. Thank you for giving us life today, O God. And thank you for saving us through Jesus, O Lord, for giving us hope, peace, and purpose. And Lord, we thank you for placing done in FCC, O God. The answered prayers change lives and open doors, O God. Even the things we haven't seen, O God. We thank you in advance, O Lord. Because we trust you, Lord God. We trust you. We put our confidence on you. You finish what you have started, O Lord. And all belongs glory to you, Lord. Lord Jesus, you are the foundation of FCC, O God. You said you will build your church, and the gates of hell will not overcome it. So we declare, O Lord God, FCC is yours, O God, Jesus. No plan of the enemy can stop us, O God, from reaching our destiny, O God. You are the strength, O Lord God. You are the rock, O Lord. Let this church always stand on truth, prayer, love, and power of the Holy Spirit, O Lord. Let everything we do from our services, O God, gives you all glory, O Lord God. And Lord, we want to know you more. We are here for relationship, O God. A genuine relationship. Just like David, Panginoon. Hindi po siya nag-seek sa blessing, to be a king,
but he seeks your presence, O Lord. And Lord, we want this, O God. This is our prayer, O God. We want your presence in our midst, O God. We want you, Lord. We want you, Jesus. We love you, Lord. Lord, just like Paul said, O God, in Philippians 3:10, that I may know Christ. That is our ultimate purpose, O God. That we may know you, Lord God. Pakilala po namin kayo, O God. And our mission, O Lord God, remind us with our mission that this FCC, this church, Panginoon, is not only, O God, na maging dito lang, Panginoon, but we are aiming for movement, Panginoon, that follows your mission, Panginoon, to bring more disciples, O God, to your feet, O Lord God, to make you known, O Lord God Jesus. Lord, let FCC, O God, be full of people who love you, follow you, and live for you, Lord God. Help us to obey you, God. Help us to be faithful, O God. And help us to love you more. Lord, today, O God, we want to follow your word, to make disciples, O God. Give us burden, O God, passion, desires. Let us share, O God. Use us to be your vessel, Panginoon, to share God's word, O Lord God, wherever we are, O God. Hallelujah. Lord, we thank you for our senior pastor, Pastor Vetty, O God. Thank you for his faith, his heart, his obedience, O God. Lord, may you give him strength, O God. His body, mind, and spirit, O Lord God. Give him wisdom to lead and with clarity and courage, O Lord God. And I pray for anointing to preach and minister with power, O Lord God. And I pray, Panginoon, for protection from discouragement and distraction, O Lord God. Let him stay close to you, O God, always guided by your Spirit. Surround him with leaders who are faithful, humble, and united in vision. Let him lead FCC with joy, passion, and strength from you, Lord God. And also we pray for every pastor, leader, and worker in FCC, O Lord God, and members of our church, O God. Unite our hearts. Help us, O God, to lead with love and humility, O Lord. Let there be no pride, no division, no selfish ambition, O God. Every leader serve with a pure heart. Let them support our senior pastor. Work together for your kingdom, O God. And your word says, O God, where there is unity, you command a blessing, O Lord God. Lord, we aim for that. So let your love, unity, and peace overflow in this church, in the whole church of FCC. Lord, also we thank you for the vision to expand the FCC, O God. We believe you are called us, O God, to grow, O God. And I pray, Panginoon, for new churches, new house churches, O God, new outreaches, O Lord, more souls to be saved and disciples, O God. Hallelujah. And raise up more leaders and workers, O Lord God, for your glory.
Hallelujah. Thank you, Lord God. We thank you, Lord. Holy Spirit, we welcome you. Move freely in our church, in our lives, and in every service, oh God. We pray for revival, oh Lord God. A real change, oh Lord God. Not just emotion, oh God. Set our hearts on fire, oh, for you, Lord God. Let our worship carry your presence, oh Lord God. Let our preaching carry your power, O Lord God. Let lives be healed, set free, and transformed by your Spirit, O Lord. Don't let us go through the motions, O God. Help us follow your leading every day, O God. And Lord, we thank you for every member of FCC, O God. Change us from inside out, O God. Help us to live like Jesus, O God, with love, kindness, and truth, O Lord God. Make us people who love you deeply, O Lord God, serve you faithfully, and live with purpose and integrity, O God. Lord, we pray for the children and youth and young professionals, O Lord God, in FCC. Raise up a generation that loves you, O God, and lives for you, O Lord God. Let them grow in wisdom, strength, and boldness, O Lord God. May they honor their parents, O Lord God. Serve in the church, O God. Be examples of faith, O Lord God. Let our homes be full of prayer, worship, and your word, O Lord God. Help families grow stronger together in you, O Lord Jesus. We thank you, Lord God. We believe in your word. What you have promised, O Lord God, it shall come to pass, O Lord God. We love you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, can we stand together? The Lord impressed to my heart. Let's create a big circle. It's a sign of unity. Pinapakita natin sa Lord, we are now united. Sige po. Let's hold our hands. Hold our hands together. Hallelujah. Yan. Maluwag po. Alam niyo mga kapatid, natutuwa ang Panginoon pag tayo united. Marami tayo magagawa, marami tayo ma-accomplish, ma-reach natin yung ating destiny when we are united. And being united is not being uniformity, pare-parehas tayo, hindi. But we are having one mind to glorify Jesus, to honor God. Yan yung ating pagkakaisa. Sige kapatid, let's pray to the Lord. Let's humble ourselves again and pray to the Lord. Declare blessings to our church. Sige, open your mouth mga kapatid. Hallelujah. Let's give thanks to the Lord for the miracles, for the blessings, for what He has done in our church, and what He will do to our church. Yes. Yes, oh God. Thank you, Lord.
Yes, oh God. Yes, oh Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah, oh God. Yes. Yes, oh God. Yes. Yes, oh God. Hallelujah. We glorify you, Lord. Yes, Jesus. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, now is the time. In a moment of silence, let's listen, hear the Lord. Alam nyo, after we pray, we lift up our requests, our praises to the Lord. And now is the time that we will receive a word from the Lord right now. Sige kapatid, I give the Holy Spirit now. The Holy Spirit is touching you right now. He's saying a word right now. Just be sensitive. Huwag ka magpa-distract sa katabi mo, huwag ka distract sa iniisip mo. Allow the Holy Spirit to speak. God is moving right now. Just like what happened the day of Pentecost. He's speaking. Hallelujah. Sige kapatid. Listen to the word of God. Let's listen. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Hallelujah, oh God. Can sense the Lord is t- trying to heal you. What was broken is healing you right now. Receive that healing. Receive that love. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mga kapatid, let's worship the Lord before we close, before we end tonight. Ang sabi ng Panginoon, giving Him praises, worship is declaring our victory in Christ. Sige kapatid, kantayin natin yung Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us.
We raise you up with our praise. And as we worship you, and as we worship, build the throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. And as we worship you, God, build your throne. And as we worship, build. Sige kapatid, express your worship to the Lord. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. One more time, for the last time. And as we worship, and as we worship, build your throne. Yes, oh God. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, and take your... Last one. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, and take your place. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pwede bang magyakapan tayo? Sabihin natin sa katabi natin, I love you, I'm sorry, and thank you. Yeah.
Maraming salamat mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Truly, we feel the presence of God sa ating kalagitnaan. At this is like heaven on earth. We experience heaven on earth na masaya tayong lahat ngayong gabi. No? At alam niyo, dalawa lang yung sinabi ng Panginoon para maipakita natin talagang siya yung pinadala. Sabi niya that we will be united. Pangalawa, that we will love each other. Yan. Pag ginagawa po natin yon, din ang Panginoon ay nandito, no? So, I like the one word na nakita ko ngayon, which is, gusto kong ilagay natin sa puso natin, is the word intimacy. Intimacy. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Pagka-intimate tayo sa Holy Spirit, walang imposible sa Kanya. No? Kaya nga makita natin yung prayer ni Paul doon sa Ephesians. Talagang na makilala natin siya ng lubos. Kasi pagkakilala mo siyang lubos, ibig sabihin, intimate ka sa Kanya. Gusto mo maging intimate sa Kanya. Ano po? So, nawa, hindi lang itong gabing ito, habang nabubuhay tayo, spread natin yung natanggap natin ngayong gabi. Spread natin sa lahat ng members natin. Alam nyo, like kung pag ako mag-isa, sabi ko, lubos-lubos yung pasalamat ko sa Lord eh. Sabi ko kasi talagang we are really blessed by the Lord. We are really blessed. No amount of words to say thank you sa Panginoon sapagkat hindi naman tayo, we are ordinary people, di ba? Pero God uses ordinary people. No? God display His power sa atin. No? Kaya, kapatid, walang dahilan kung bakit hindi tayo maglilingkod sa Lord. No? So,
workers, O God, in the name of Jesus. At Lord, patuloy nyo rin dagdagan, Panginoon, yung aming passion sa evangelism, Panginoon, na marami kaming madadalang kaluluwa sa iyong paanan in the name of Jesus. At Lord, inaangkin din po namin, marami kayong bubuksan mga network churches, Panginoon, in the name of Jesus. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon, habang nakataas ang aming mga kamay. Ito'y, Panginoon, ay tanda na aming isinusuko ang aming buong buhay sa inyo. Ito rin, Panginoon, ay simbolo, Panginoon, na kami ay magdi-disciple, O God. Mag-i-evangelize kami, Panginoon, in the name of Jesus. At Lord, sa aming pong pag-uwi ngayong gabi, Panginoon, dala-dala po namin ang iyong kapayapaan, ang iyong presensya, kasaganaan, kapayapaan, Panginoon, biyaya sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos na buhay ang magsabi ng Amen, Amen. Good night. God bless us all. See you tomorrow. Ay, announcement po pala sa mga workers natin, this coming Saturday po, ang ating workers assembly po ay 4 p.m. So, minove po natin siya para po dire-diretso na tayo sa ating prayer and fasting. Yun po yung pinaka-conclusion ng ating prayer and fasting. So, 4 p.m. po, dito rin po tayo sa Hagay Room. So, makita-kita po tayo. Hindi lamang po sa Saturday, bukas din po. So, sa Saturday po, 4 p.m., as soon po matapos yung ating workers meeting, mag-i-start na po tayo kasi meron din tayong gawain ng linggo. So kung halimbawa pong matapos ang workers meeting ng alas 6 or alas 6 po, by 6:30 po,